This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa isang namang makabuluhang episode dito sa EdOx DC kung saan tatalakayin natin ang pinakamahalagang issue sa batas at politika, lokal at international. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang interim release ni Duterte, ang inaasahan at komplikadong isyu na motion para iantala ang desisyon sa pansamantalang paglaya na inihain ng legal team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng International Criminal Court o ICC. Balikan muna natin ang isyung ito. Ano ang ibig sabihin ng pansamantalang paglaya? Bakit ito inihain? Ano ang mga legal na batayan nito? At anong posibleng resulta ang makikita natin sa mga susunod na linggo? Ating napag-alaman na naghain ng motion si Attorney Kaufman para dinggin at i-grant ang interim release ng mga judges para kay Duterte. Ngunit, hindi doon nagtatapos ang kwento. Nitong Hulyo 18, naghain muli ng isa pang motion ang defense team ni Duterte, hindi para ipagpatuloy ang pansamantalang paglaya, kundi para suspendihin o ipagpaliban ang desisyon ng ICC sa kanilang sariling kahilingan. Bakit? Ayon sa kanila, kulang sila sa kumpletong akses sa mahahalagang dokumento o impormasyon na maaaring magpatibay sa kanilang mga argumento. Sinabi ni Attorney Kaufman na simula Mayo 19, nakakapagpadala na sila ng mahigit 20 email sa Office of the Prosecutor at sa Registry, humiling ng access sa mga na-redact o nakatagong bahagi ng mga dokumento. Ikinatwira nila na hindi nila ganap na may pagtatanggol ang motion dahil sa mga nakatagong materialis na ito. Ngunit bilang tugon, hiniling ng ICC Deputy Prosecutor na si Mami Mandianiang sa korte na tanggihan ang kahilingan na ipagpaliban. Ikinatwira niya na maaga pa ang paghahain ng defense ng motion para sa pansamantalang paglaya, sa kabila ng kalaman nito na hindi kumpleto ang kanilang access sa mga ebidensya. Kung may lumitaw na bagong katotohanan sa huli, maaari pa rin mag-apply muli ang depensa sa ilalim ng Artikulo 60, Talata 3 ng Rome Statute. Sa puntong ito, maraming manunood ang nagtatanong, una, bakit humihingi ngayon ang depensa ng pagpapaliban sa desisyon sa kanilang sariling motion? Well, maaaring ito ay isang estratehikong galaw. Kung pinaghihinalaan nila na maaaring tanggihan ang kanilang motion dahil sa hindi sapat na ebidensya o dokumentasyon, mas gustuhin nilang maghintay hanggang sa maging mas paborable ang mga pangyayari. Pangalawa, totoo ba na may ikatlong bansa na handang mag-host kay Duterte? Ang pahayag na yon ay ginawa sa motion, ngunit walang tiyak na bansa ang tinutukoy. Para magtagumpay ang isang pansamantalang paglaya, dapat ay may bansang handang mag-supervise kay Duterte. Handang ibalik siya sa kustodya ng ICC kung kinakailangan at kayang sumunod sa mahigpit na monitoring protocols na itinakda ng ICC. Pangatlo, posible ba para sa ICC na pagbigyan ang kahilingang ito? Oo, posible. Ngunit hindi garantisado. Kailangang matugunan ng depensa ang lahat ng legal na kondisyon, walang panganib na tumakas, walang paghadlang sa hustisya, makataong dahilan at isang detalyado at posibleng plano sa logistic para sa supervisyon sa labas ng detensyon. Sa ngayon, hindi pa nagpasya ang ICC sa motion para sa pansamantalang paglaya mismo, ni sa kahilingan ng depensa noong Hulyo 18 na ipagpaliban ang desisyon na iyon. Narito ang mga posibleng resulta.
Maaring tanggihan ng ICC ang kahilingan ng depensa na ipagpaliban at magpatuloy na magpasya sa pansamantalang paglaya batay sa mga umiiral na isinumite. O maaring pagbigyan ng ICC ang pagpapaliban. Ipagpaliban ang desisyon nito hanggang sa matanggap ng depensa ang lahat ng mga impormasyon na sinasabi nitong kailangan. Sa alinmang paraan, manatili si Duterte sa detensyon maliban kung at hanggang sa ipagkaloob ang pansamantalang paglaya. Ang mosyon para sa pansamantalang paglaya ay isang komplikadong usapin. Hindi lang ito tungkol sa edad o kalusugan, kundi tungkol sa integridad ng international na hustisya at sa mga pamamaraan na nagtataguyod nito. Mahalagang subaybayan ang kasong ito hindi lamang dahil ito ay may kinalaman sa isang dating Pangulo ng Pilipinas, kundi dahil maaari itong magtakda ng pamantayan kung paano haharapin ng ICC ang mga katulad na kahilingan mula sa ibang matataas na profile na detenido. Narito ang reaksyon ko tungkol dito. Sa dami ng kontrobersyang lumulutang kaugnay sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isa ito sa pinakakakaibang galaw. Humihiling ng pansamantalang paglaya sa korte, tapos humihiling na huwag silang palayain. Oo, tama ang narinig ninyo. Noong Hunyo 12, opisyal na naghain ang kampo ni Duterte ng motion for interim release. Ang mga dahilan nila ay pamilyar. 80 na si Duterte, senior citizen, may third-party country na willing tumanggap sa kanya habang nakabantay ang ICC. At wala raw siyang balak tumakas o manggulo sa proseso. Pero pagkalipas ng halos isang buwan, noong Hulyo 18, hiniling naman ng depensa na huwag munang magdesisyon ang ICC ukol sa kanilang mosyon. Ang rason nila, kulang pa raw ang impormasyong hawak nila. Hindi raw nila lubos na maipagtanggol ang kanilang mosyon dahil maraming dokumento ang naka-redact. Ngayon, tanong ng taumbayan, ano ba talaga? Gusto niyo bang pansamantalang makalaya si Duterte o hindi? Dahil kung gusto ninyong palayain siya, bakit niyo pa hihilingin sa korte na ipagpaliban ang desisyon? Hindi ba't kung may tiwala kayo sa inyong argumento, sana ay ipaglaban niyo na ito ngayon? Kung susuriin nating maigi, isa ba itong taktika o kabiguan? Para sa mga sumusubaybay, malinaw na ito ay isang taktikal na galaw. Maaring nararamdaman ng depensa na mahina ang tsansa na mapagbigyan ng mosyon ngayon. Kulang sa ebidensya, walang kumpirmadong host country, at hindi rin malinaw ang medical condition ni Duterte. Kaya imbis na matalo ngayon at mabaon sa record ng pagkakabasura, mas gusto nilang ipagpaliban muna ang laban. Hintayin ang tamang timing, hintayin ang buong dokumento, hintayin ang mas malambot na kapaligiran. Ngunit sa ganitong pag-uurong sulong, ang ICC ay may karapatang magduda sa sinseridad ng mosyon. Kung mismong naghain ang kahilingan ay umaatras, hindi ba't dapat na lang itong ibasura? Isa ba itong paikot-ikot na diskarte? Ang depensa ay tila naglalaro ng legal chess, ngunit sa proseso ay nalalantad ang kakulangan sa direksyon. Parang sinasabi nila, palayain nyo kami, pero wag pa muna ngayon. Sa mata ng korte, hindi ito makatutulong sa kredibilidad ng akusado. Nagmumukha tuloy itong isang desperate attempt para magpatagal, magkalat ng duda at hadlangan ang tuloy-tuloy na pag-usad ng kaso. Ano ang dapat gawin ng ICC? Sa ganitong kalagayan, may malinaw na dahilan ang korte para tanggihan ang mosyon. Walang kumplitong ebidensya, walang malinaw na host country, at mismong naghain ay hindi tiwala sa kahilingang kanyang isinumite. Kaya kung pagbabatayan
ang lohika, ang tamang tugon ng ICC ay ibasura ang motion para sa interim release. Kung sakaling magkaroon ng bagong ebidensya o kalagayan sa hinaharap, pwede namang magsumite muli ang depensa sa ilalim ng Article 60, Paragraph 3. Ang aking pangwakas na refleksyon ay ganito. Sa dulo, ang nangyayaring ito ay isang malinaw na paglalantad sa kalituhan ng kampo ni Duterte. Humihingi ng biyaya pero hindi handang tanggapin ang biyaya. Humihiling ng pansamantalang kalayaan pero hindi pa raw ngayon. Sa mata ng hustisya, lokal man o pandaigdigan, ang mga ganitong diskarte ay hindi nagpapalakas ng loob, kundi nagpapahina ng kumpiyansa sa motibo ng akusado. Kung talagang malinis, ipaglaban. Kung talagang may karapatan, patunayan. Pero ang takbo-takbo, atras-abante, at palusot sa redaction, hindi ito nagpapakita ng katotohanan. Ito ay palatandaan ng pagkabalisa. Ikaw, anong masasabi mo? Makatarungan bang pagbigyan si Duterte sa kanyang kahilingan para sa pansamantalang paglaya? Kahit hindi niya ito gustong ipatupad agad? I-comment ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang ating podcast para sa mga susunod pang mga susing talakayan. Iwanan ang inyong mga saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas malalim na talakayan tungkol sa mga legal at pampolitikang pagunlad. Hanggang sa susunod, at ito ang EDOX DC, kung saan ang katotohanan at hustisya ay laging nakatuon.